Police Captain Hermosa, pahingi kami ng backup. Maraming mga nakatakas sa preso na kailangan naming maibalik sa kulungan as soon as possible. Utos ng isang lieutenant na lalaki sa babaeng nagngangalang Selena Hermosa. Ang kilalang pinakamagaling na pulis sa lugar, kung saan ito nakadistingno ngayon. Copy, Lieutenant. Tugon ni Selena, saka agad nagtungo sa kanyang mga kasama. Everyone, Lieutenant Mascador is calling for backup. Sumama ang anim sa inyo sa akin at tutulungan natin sila. Nahihirapan na raw ang team natin. Kaya maaari tayong sumalakay ngayon doon sa lokasyon nila. Move! Now! Utos ni Selena sa kanyang mga kasama. Ang mga kasamahan ni Selena, agad na pumunta sa lokasyong ibinigay niya mismo. Nang makarating sila doon, agad silang nagsikuha ng kanilang mga armas at agad sumugod sa mismong lokasyon. Kanina pa nasa operasyon ang kanilang mga kasamahan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahuhuli ang mga preso na nakatakas mula sa kulungan. Kaya kinuha na ni Selena ang pagkakataon para tapusin na ang misyon na kanilang kinakaharap. Lumipas ang 1 oras at kalahati. Naging successful din ang operasyon nila Selena. Naibalik na rin nila sa wakas ang mga nakatakas ng mga preso sa kani-kanilang kulungan. Nagkaroon man ng konting galo si Selena, ipinagsasawalang bahala lamang niya ito at parang wala lang ito sa kanya. Siguraduhin yung walang makakatakas sa mga nasa piitan. Maliwanag ba? Bilin ni Selena sa iba niyang kasamahan na police officer na siyang naka-duty ngayong araw. Tumango naman ang mga ito sa bilin niya. Pagkatapos ng kanilang naging misyon, dumiretso agad siya sa puntod ng kanyang mga magulang na namayapa na ng ilang taon. Matapos niyang bisitahin ng mga namayapang magulang, agad din siyang bumalik sa estasyon ng mga pulis. Buong araw siyang nasa duty, hanggang sa sumapit na ang gabi. Inanyayahan sila mga police officer na pumunta ng bar para mag-celebrate ng pagtatagumpay nila sa kanilang natapos na misyon. Captain Hermosa, tara na, inom tayo. Ayon ang kasamahan niyang police officer na lalaki. Tumango naman si Selena. Sige, mauna na kayo. Susunod na lang ako. O paalala ko lang huwag gaanong iinom. May duty pa tayo kinabukasan. Captain, huwag ka mag-alala. Alam namin kung hanggang saan lang ang kaya namin. Pagpapanatag ng police officer sa kanya. Kapag kayo na late bukas, malalagot kayo sa akin. Sumali na rin sa usapan ng isa pang police officer na lalaki din. Captain, ano daw po yung parusa? Aba, gusto niyo yata maparusahan Ang parusa na malilate bukas, 100 push-ups. Gusto niyo yon? Parehas na umiling ang dalawang police officers sa tanong ni Selena. At sabay na tumakbo palabas ng estasyon. Naiwan siya sa loob habang hinihintay ang mga susunod na ibang pulis na magbabantay dito. Ilang minuto pa ang lumipas, may 3 pulis ang dumating sa estasyon. At si Selena agad namang sumunod sa mga kasamahan niya na pumunta sa bar. Nang makarating siya doon, hinanap niya agad ang mga kasamahan. Nasaan na ba yung mga yon? Baka naman mali ako ng pinuntahang bar, kaya hindi ko sila mahagilap. Bulong ni Selena habang palingalinga sa loob ng bar na kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Nasa kalagitnaan ng paghahanap si Selena nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa kanyang bulsa. Kinuha niya agad ito at agad na sinagot ang tawag. Hello, Lieutenant. Nandito na ako sa sinasabi niyong bar. Nasaan ba kayo? Panimula niyang tanong sa kabilang linya. Ang police lieutenant pa lang ito na nasa kabilang linya, walang iba kundi si Lieutenant Mascador. Ito ang kasamahan ni Selena kanina sa operasyon. Sumagot ang lieutenant kay Selena. Captain, pumunta na lang kami ng resto bar. Baka kasi may makita sa amin na nasa bar. Alam mo naman ang ibang pulis. Baka mamukaan din ako ng ibang tao at malalaman nila na papadaan ako sa mga bar. Magiging pangit ang imahe ko. Buti naman at naisip mo yan. Ako nga na pumunta rito pinagtitinginan ngayon dahil sa forma ko pa lang
Halatang halata na pulis ako. O siya, alis na ako dito. Saan resto bar ba yan? Medyo malapit lang tayo dyan, Captain. Maraming pogi dito oh. Pwede kang mamili sa kanila. Wala naman ako interes sa mga lalaki. Kaya kung gusto nyo, sa inyo na lang yung mga lalaking sinasabi nyo. Grabe ka naman sa amin, Captain. Hindi naman kami bading para pumatol sa katulad namin lalaki. Mukha naman kayo mga babae. Okay lang yan. Alam ko naman, tsaka ako lang ang makakaalam. Umamin na kasi kayo. Aamin. Lala mo naman, Captain. Wala naman kami aaminin eh. Hindi nga kami bading. Akala ko kasi bumigay na kayo eh. Ang sabi nyo kasi kanina maraming pogi dyan. Kaya akala ko natuluyan na kayo. At nagbiruan pa nga ang mga ito. Loko ka talaga kahit kailan. Sige na. Pumunta ka na dito. Sige po, expect me. Mga ilang minuto lang. Nang makatugon na si Selena, agad niyang binaba ang tawag at dali-daling umalis sa bar na kinaroroonan niya ngayon. Nang makalabas siya, sumakay siya ng kanyang motor. At ito'y kanyang pinaandar patungo sa lokasyon. Nang matanggap niya ang lokasyon sa mga kasamahan, bumiyahe na rin siya ng diretsyo. Hindi naman masyadong tumagal ang biyahe dahil hindi rin naman traffic at hindi malayo ang resto bar na sinasabi ng kanyang mga kasamahan. Oh, dito na pala si Captain eh. Panimulang sabi ng isang police officer habang nakatingin sa gawin ni Selena. Tumayo pa ang ibang pulis at nagbigay galang sa kanya. Nang matapos yun, agad siyang binigyan ng isang police officer na mauupuan. At siya naman, nakihalubilo na sa mga kasama niyang mga pulis na nagiinuman na ngayon. Kanina pa kayo uminom? Tanong ni Selena sa kanyang kasamahan. Di naman, Captain. Kaumpisa pa lang namin. Kaya pala halatang nasa katinoan pa kayong lahat. Siyempre naman, Captain. Talagang kailangan namin kontrolin yung may inom namin ngayon kasi may duty pa tayo bukas. Kailangan namin pumasok. Tama. Kapag alam niyo malalasing na kayo ng sobra, tama na yon. Copy, Captain. Good. Siya nga pala. 2 beer sa akin at isang order ng sisig. Orderan niyo nga ako. Sige po. Ako na order para sa inyo. Agad namang tumayo ang isang police officer na kanina'y kausap ni Lieutenant. Ito na rin ang tumawag sa waiter. Nang maka-order na si Selena, saglit niya itong hinintay. Ilang minuto lang ang nakalipas, inihatid na ang kanyang order sa pwesto nila. Binayaran niya na rin to agad at nagsimula na sila sa kanilang pakay. Habang nagkukwentuhan ang kasamang pulis ni Selena, siya naman, inililibot ang paningin sa buong resto bar na kinaroroonan nila. Hindi niya inaasahan na may mahagip ang kanyang paningin na isang lalaking nag-iisa sa isang tabi. Hindi niya alam sa kanyang sarili. Pero nagawa niya itong lapitan ng mga oras na yon, kahit na hindi niya ito kilala. Pagkalapit niya rito, nakita niyang lasing na ang lalaki. Papikit-pikit ang mga mata, habang hawak ang bote ng alak. Sir, pasensya na po ah. Mukhang lasing na kayo eh. Wala po ba kayo ibang kasama na pwedeng umalalay sa inyo pa uwi? Tanong ni Selena dito sa lalaki. Tumingala ang lalaki sa kanya. Ano bang ginagawa mo dito sa harapan ko ha? Wala ka namang ambag sa buhay ko eh. Kaya pwede ba layuan mo ko? Saad ng lalaki kay Selena. Pero dahil naaawa siya dito, nagmatigas siyang tumulong. Pero sir, lasing na ho kayo. May kasama po ba kayo? Layuan mo ko. Mukhang problemado kayo ngayon ha. Pwede niyo namang sabihin sa akin. Sino ka ba ha? Bakit? Bakit ang ganda mo sa paningin ko? Gusto mo bang pakasalan ako? What if pakasalan mo ako ngayon? Let's go. Ano pong sinasabi niyo? Alam niyo lasing lang kayo eh. Kaya mas mabuti pang umuwi na po kayo. Yeah, lasing lang ako. Maybe I should go home? Teka, kaya niyo ba umuwi mag-isa? Kaya ko. Kaya ko pa. Malakas pa ako. Tignan mo, kaya ko pa maglakad ng diretsyo. Anang lalaki sabay tayo sa kinauupuan at nagpumilit na tumayo.
Mawawalan na sana ito ng balanse nang bigla itong saluhin ni Selena. Nang maramdaman ni Selena ang kabigatang timbang ng lalaki, tumawag na siya ng tulong sa iba niyang kasamahang pulis na naroon. Dali-dali namang pumunta ang mga kasamahan niya. Tulungan niyo nga ako ihatid yan sa labas. Utos ni Selena sa 3 pulis na umalalay sa lalaki ngayon. Nilingon ni Selena ang isa na tumutulong din sa lalaki. Captain, aanhin po ba natin to lalaking to? Sasamahan ko siyang pumunta ng hotel. Basta tulungan niyo ako mailabas yung lalaki na yan, kawawa naman eh. Uuwi na raw siya. Pero sa kalagayan niya, imposibleng makauwi yan ng buhay. Mukhang lasing na lasing eh. Pakalunod yata sa alak. Kanina pa namin nakikita uminom na alak ng lalaking to. Pero hindi lang namin pinapansin kasi baka biglang magwala sa loob ng resto bar. Nakakahiya naman sa ibang tao na nandito. Kaya hindi na namin siya pinakailaman. Baka problemado lang siguro tong lalaking to, kaya ganun ang nangyari sa kanya. Baka nga po, Captain. O bakit? Mabigat na po eh. Nangangalay na po ako. Teka, magbubuk pa ako ng taxi na sasakyan namin papuntang hotel na malapit nandito. Ibibilin ko lang yung sasakyan nitong lalaki sa mga guard na nandito ah. If merong sasakyan niya lalaking yan. Captain, iupo na namin to ah. Nangangawit na kami ni Christian eh. O sige, iupo niyo muna dyan. Baka matumba kayo ng sabay-sabay, ako pa may kasalanan. Sige po, Captain. Nang maiupo nila ang lalaki, inalalayan nila ito para hindi ito tuluyang matumba. Ilang minuto ang lumipas. Dumating ang taxi na sasakyan nila si Lina. Papunta sa hotel kung saan niya ihahatid ng lalaking kasama niya. Nang makarating sa hotel, inalalayang bumaba ni Selena ang lalaking lasing. At na makababa na ito, kahit na parehas silang gumigewang-gewang, pinilit pa ring maituwid ni Selena ang lakad patungo sa loob ng hotel room. Pagpasok nila, dumiretso sila ng front desk nang makapag-check-in. Bigat mo naman, sir. Ilang bote ba na alak yung ininom mo at nalasing ka ng sobra? Naman talaga, oo. Maglalasing-lasing. Tapos magiging mapilit. Tapos kung ano-ano pa sinasabi. Tingnan mo ngayon, gumigewang na tayo. Reklamo ni Selena habang pilit inaangat ang katawan ng lalaking akay-akay niya. Kahit na nahihirapan na si Selena, pinilit niya pa rin ihatid ang lalaki sa hotel room nito. Dahil may tama na rin ng alak si Selena nung gabing yon, hindi na siya nakapagpigil sa nangyaring hindi inaasahan. Agad siyang inatake nito ng halik. At ang nakakagulat pa, inihiga siya nito sa kama. Sa bigat ng katawan nito dahil lasing, hindi na siya nakapanlaban pa. May kung anong parte sa kanyang puso na tumugon sa kung anumang ginagawa ng lalaki. Kinabukasan nagulat na lang ang dalawa nang magising sila ng magkatabi. At kanilang napansin na wala na silang mga saplot. Hoy, anong ginawa mo sa akin? Gulat na sigaw ni Selena. Kaya napakunot na lamang ng noo ang lalaki nang marinig ito. Sino ka? Anong ginawa mo dito? What happened between us? Dinala kita dito. Kasi gusto mo nang umuwi kagabi pero lasing na lasing ka. At ikaw kaya humalik sa akin? Baka lang alam mo ah. Kundi dahil sa'yo hindi tayo hahantong sa ganito. Tumulong lang naman ako eh. Alam mo kasalanan mo to. Inumpisan mo to, inabuso mo yung kabahitan ko sa'yo. Ako ba ang unang lumapit sa'yo nung gabing yon? Baka nga ikaw umakit sa akin eh. Napakakapal naman ng pagmumukha mo, no? Ako na nga tumulong sa'yo. Ako pa ngayon na may kasalanan? Kung di nga kita tinulungan, baka patay ka na ngayon. Lintik ka. Hinayaan na lang sana kitang mabundol. Sino ba may sabing tulungan mo ako, ha? Ikaw ang nagkusang tumulong, miss. Walang pumipilit sa'yo. Tsaka anong sabi mo? Hinayaan mo na lang sana ako mabundol? Ba't di mo ginawa? Bakit di mo ako hinayaan makauwi na mag-isa? Bakit mo ako tinulungan? E di sana hindi ako sinisisi mo ngayon. Ikaw ang nang-akit sa akin ah. Ikaw unang humalik sa akin. Tandang-tanda ko yon. Hanggang ngayon siguro nilalasa pa rin yung lasa na labi ko, no? Na natikman mo kagabi? Ha, mga babae nga naman. Huwag mo nga akong husgahan sa kung ano nagawa ko kagabi. At ang lahat ng yun dala lamang ng init ng katawan. Kung di ka pa naman sumunggab, makaarte to.
Kala mo hindi mo rin ginusto. Tapos ngayon, na may nangyari sa atin, sa akin mo ibubuhos yung pagkakasala na gawa mo? Kapal na mukha mo. Bakit naman ako ang sinisisi mo? Dapat sarili mo. O sa una pala ikaw may kamalian. Dapat hindi mo na tinuloy. O isusumbat mo lang din naman yung pagtulong mo kagabi. Sana di mo na lang ginawa. Ganyan ba ang pagtulong? May kasamang panunumbat? Kung ano na itulong nila sa kapwa? Huwag kang mag-feeling superhero. Hindi mo naman yung trabaho. Diyan ka nagkakamali, sir. Trabaho ko protektahan ng mga tao at ilayo sila sa disgrasya. Yan ang mali sa inyong mga lalaki eh. Ayaw niyong aminin na may pagkakamali din kayo nagawa sa buhay. Pasalamat ka na nga lang, buhay ka pa ngayon eh. Yun nga lang, malas ako. May nangyari sa atin. Natiyak pagsisisihan ko nangyari. Can't believe it that this is happening. Lasing ako nun. Lasing din ako. Kaya wag mo rin ako masisisisi. Mali talaga na tinulungan mo pa ako eh. Sana hinayaan mo na lang ako mag-isa sa resto bar na yon. Naaawa kasi ako sa'yo. Kaya imbes na iwan ka, sinama kita dito. Dapat ikaw lang dito matutulog. Dito ka sana magpapalipas ng gabi. Ang kaso ito ang nangyari sa atin. Ngayon gumising tayo na ganito ang sitwasyon. Di bali na. Mukhang nag-enjoy naman ako. And you also admit it. Nag-enjoy ka rin naman sa ginawa natin, di ba? Anong na-enjoy? Nananakit yung buong katawan ko, no? Sa pinaggagawa mo sa katawan ko kagabi. Hindi mo man lang ako kukumustahin kung okay lang ba ako o hindi. Malaking kahihiyan to sa pamilya ko kapag nalaman nila may nangyari sa atin. Lalo na't isa ka pa namang walang kwentang babae. Anong sinasabi mo? Anong walang kwenta? Pinagsasabi mo. Baka gusto mo barilin ko yung lalamunan mo na makita mo yung hinahanap mo. Bakit? Una sa lahat, sino ka ba? Tsaka as if isa ka ring mayaman gaya ko. Mukha kang ang astig na walang trabaho eh. Huwag mo kong husgahan dahil lang sa simpleng pananamit ko kagabi. Baka pag nakilala mo ako, bigla ka nalang manginig sa takot. Bakit? Ano ba ang katakot-takot sa gaya mo? Kapag binigyan ka na ng kapulisan ng warrant of arrest, hindi mo kilala ang binabangga mo, sir. Baka matulala ka na lang kapag papel na ang gumapang sa mga kamay ng judge. Nakangising sabi ni Selena sa lalaki. Wala pa ring panama ang kasalanan mo kung pera ko ng paliliparin ko sa mga taong nasa korte. Tsaka wala akong panahon para kilalanin yung basurang gaya mo. Kahit na kasing ganda ka pa ng artistang kilala ko. Wala rin akong panahon para kausapin pa ang gaya mong mapanghusga. Sana lang, magpatuloy ang success mo sa buhay. Kung dumating man na magiging dilubyo ang buhay mo, hindi ka sana malugmok sa kahirapan sa buhay. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Sayang lang yung bawat minuto itinulong ko sa'yo. Makaalis na nga. Aniya at tinampot na nagkalat na damit sa sahig. Magpasalamat ka na lang at isang Hector James Isidro ang naka-one night stand mo. Saglit na natigilan sa pagdadampot si Selena ng mga damit nang marinig ang pangalang binanggit ng binatang kausap niya. Teka nga, ikaw ba yon? Pangalan mo ba yon? Oo, bakit? May problema ka ba sa pangalan ko? Humagalpak ng tawa si Selena. Ang pangit, pangmatanda. Pang-aasar niya sa binata. Parang toro na galit ang naging reaksyon na Hector. Nung sabi mo? Ang pangit ng pangalan mo, sir. Pangmatanda. Wala na ba igaganda yan? Nangiinsulto ka ba ha? O bakit na-insulto ka ba? Naiinsulto ka ba sa mga sinabi ko? Ano sa tingin mo magiging reaksyon ko? Matutuwa? Teka, galit ka ba talaga? Sino ba matutuwa sa sinabi mo? Pang-iinsulto na yun eh. Kahit sino naman magagalit ang dahil sa ginawa mo. Alam mo naman pala ang tama sa mali eh. Ba't nagagawa mo pa rin manghusga ng mga taong hindi mo naman lubos na kilala? Kapag ikaw pala na-insulto, nagagalit ka. Pero okay lang sa'yo na ibang insultuhin at husgahan mo. Kapag ginusgahan ka pabalik, ikaw pa ang mas galit. Lintik naman pag-uugali yan, no? Malay ko ba sa pagkatao mo? Baka nga, totoo yung sinasabi ko sa'yo eh. Ang alin? Yung sinasabi mong wala akong kwentang babae? Kapal talaga na mukha mong sabihin yan. Kung hampasin kita ng libo-libong ipon ko, at least ako,
mula sa pinaghirapan ko yung pera. Ikaw, bago ka naging successful na ganyan, naging palamunin ka muna at brat sa bahay niyo. Huwag mo kong husgahan. Pwes kung ayaw mong hinuhusgahan ka, itigil mo yung panghuhusga sa ibang tao. Tanda-tanda mo na paurong yung pag-uugali mo. Buti natitiis ka ng mga naging karelasyon mo. Para sa kaalaman mo, wala ako naging ex o naging girlfriend man lang. Ikaw ang first experience ko. Ha? Talaga ba? Sa gwapo mong yan? Napatigil saglit sa pagsasalita ang dalaga. Wait, tama ba yung narinig ko? You're complimenting me? Ang alin? Yung sinabi kong gwapo ka? Why? Ayaw mo rin nun? Kino-compliment ka? Di naman. Pero kasi sa'yo galing eh. Ano naman kung saan galing? Para kasi hindi ka panipaniwala. Nagaling sa'yo yung mga salitang yon. So ayaw mo ng true compliment. Sige, pagbibigyan kita. Sa totoo lang, sobrang pangit na ugali mo. At sumasalamin yun sa mukha mo, pati na rin sa buong pagkatao mo. Ano? Masarap bang lasapin ng tulad ng compliment na sinabi ko? Maybe that's the true compliment you want to hear. Tanga ka ba? Compliment ba sa'yo ang panlalait? Sa'yo nga, ang panlalait ginagawa mong normal kapag nagagalit ka. Napaka-unfair mo talaga, sir. Alam mo, umalis ka na lang dito sa harapan ko. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Teka lang, dinadampot ko pa yung mga damit ko sa sahig. At saka bakit nga ba ako dapat umalis? Ako nagbayad ng hotel room na to. Kaya dapat ikaw ang lumayas dito. Alam mo, miss, kahit ilang gabi pa ako dito magstay, kayang-kaya ko itong bayaran. Pero kung ikaw magsistay dito, baka mamulubi ka lang. Sure na sure ka talagang isa akong dukha, no? Oh, come on. Just leave the room, miss. Huwag mo nang tanungin ang pangalan ko, ah. Figure it out by yourself. Mauna na ako. Magbibihis na ako sa banyo at lalayo na sa'yo habang buhay. You're just wasting my time. Kahit na ako yung nagbayad ng hotel room na to. Wala akong magagawa sa kakapalan ng mukha mong paalisin ako dito eh. Dalian mo na, dami mo pang sinasabi eh. Oo na, maghintay ka pwede. Mas galit ka pa sa akin. Dapat ako ang mas magalit sa'yo. Ako naman talaga ang dapat magstay muna rito eh. Pero dahil marami pa akong gagawin sa estasyon, ikaw na lang. Mukhang mas kailangan mo pa tong hotel room na to para ma-digest lahat na nangyari sa pagitan natin. Ani si Lina at nagtungo ng banyo para magbihis. Nang makapagbihis siya, agad siyang umalis ng hotel na yon. At nagtungo na lamang sa bar na pinanggalingan niya kagabi para kunin ang kanyang motor na naiwan doon. Napabuntong hininga na lamang si Selena habang tinatahak ang daan pa uwi ng kanyang condo unit. Maliligo ako at magpapalit ng damit. Sure akong late na ako niyan sa duty, nakakainis naman oh. Lintik talaga na araw na to, punyeta. Naiinis niyang singhal sa sarili habang sakay ng kanyang motor. Lumiko siya na eskinita kung saan shortcut para mabilis siya makarating sa condo unit niya. Ilang sandali pa narating niya na ang kanyang tinutuluyan. Kahit na mahirap paniwalaan, halos 15 minuto lamang ang tinagal niya sa kanyang unit. Agad siyang nagtungo sa estasyon ng mga pulis. Pagkarating niya pa lang, bumungad sa kanya ang lalaking police master na naka-duty ngayon. "Oh, Captain, good morning. Dito ka na pala. Kararating mo lang ba?" "Oh, actually late nga ako. Nasa si Mr. Romulo. Ba't di ko pa sila nakikita dito?" "Wala pa sila, Captain. Baka mas late mga dumating yung mga yun eh. Balita ko nga po nalasing daw sila sa resto bar kagabi." Napangisi na lamang si Selena dahil nakaisip siya na ipapagawa sa mga kasamahan niyang mas late pa sa kanya. Ito atin-atin lang ah. Kapag dumating sila, papuntahin mo sila sa field. Nagsabi sila sa akin kagabi na malilate sila. At kapag ginawa nila yon, makakatikim sila ng parusa. Nag-promise pa sila na hindi sila malalasing at kaya nilang kontrolin yung mga sarili nila. Hindi naman nila nagawa. Talaga malalagot sila sa akin. "Naks, Captain. Ganda naman bungad yan. Unang pasok, pawisan agad." Pagkatapos ng gagawin ko sa kanila, dito na sila maliligo at magbibihis. "Pauuwiin mo sila para kumuha ng bagong uniform, Captain?" "Oo naman. Pero pwede din namang naka-civilian uniform na lang muna sila.
Friday naman ngayon kaya okay na okay lang yan. Kayo po ba? Ba't kayo na late? Hay nako, mahaba-habang kwento Mr. Palomo. Napainom din ako kagabi pero hindi naman gaano. Yung mga kasamahan natin, sila yung napasobra. Kaya tingnan mo ngayon, late na sila. Parang hirap naman yata na ipapagawa mo sa mga late, Captain. Yun naman talaga na pag-usapan namin Sa tingin mo ba ano pang pwede kong parusang pwede ipagawa sa kanila? E di pagwalisin mo na lang. Kung pagwawalisin ko sila, saang lugar naman? Sa buong court, Captain. Yung medyo maluwag na court sa plaza. Doon na lang, Captain. Maybe that's a good idea. Hintayin na lang muna natin sila. Maya-maya, sabay-sabay na dumating ang mga kasamahang pulis ni Selena sa kanilang estasyon. Agad na lumabas si Selena para salubungin ang mga ito. Oh, narito na pala kayo. Nagkape na ba kayo? Baka hindi pa kayo nagbumumugha. Napayuko na lamang ang mga ito, kasama na ang isang lieutenant. Sorry, Captain. Hindi na namin napansin yung oras Nawala na sa isip namin na may duty kami ngayon. Late ko na rin naalala. Napangisi na lang si Selena. Hindi ba't binilin ko sa inyong apat na hindi kayo malalasing? At umuwi na kayo na maaga. Pero anong ginawa nyo? Nagpakalasing kayo at kinalimutan nyo ang trabaho. Ikaw nga, Captain, nilayasan nyo kami. Sabi mo, ihahatid mo lang yung lalaki. Hinintay ka namin sa resto bar pero di ka na bumalik. Singit na isang police officer kaya napalingon dito si Selena. Napansin ko kasi na nahihilo na ako noon kaya umuwi na ako ng kondo. Di na ako bumalik. Kasi masama na nun ang pakiramdam ko. Kayo kasi, ina-enjoy nyo masyado yung pagpunta sa resto bar. Dahil alam nyo hindi na mauulit. Captain, ba't naman hindi na mauulit? Ayaw ko mapahamak ng dahil sa kagagawan nyo. Paano kung bumisita dito na mas maaga si General? Tapos makikita niyang dalawa lang ang madadatan dito, di malalagot ako. Sa susunod na mangyari pa ito, mas matinding parusa ang matatamo niyo maliwanag. Sabay-sabay na tumango ang mga pulis. Tumango na lamang din si Selena, saka ito bumalik sa kanyang opisina. Habang abala sa estasyon, narito naman sa kanyang opisina si Hector. Abala sa kanyang lumalagong bagong produkto. Lovina, kumusta ang negosyo natin sa Sorsogon? Pagkuha ng atensyon ni Hector sa kanyang sekretarya, nakasalukuyang nag-aayos ng ilang reports. Napalingon ito sa kanyang amo. Sa nakikita ko pong resulta from last month, mas tumaas ang naging sales natin ngayong buwan. Maikling sagot ng sekretarya. Napatango na lamang si Hector at ngumiti dito. Mainam na naging maganda ang takbo ng negosyo natin ngayong buwan. As far as I know, madalas tayo malugi sa negosyo natin sa mga ganitong buwan. Sana magtuloy-tuloy na to. Mukhang may lucky charm kang dala ngayon, sir So sinasabi mo ba? Nakamalasan ang dinala ko ng mga nakaraang buwan? Ganun ba yon? Hindi po Masaya nga po ako na naging maganda at dire-diretso ang run ng sales. Pasado rin sa panlasa ng mga tao ang bagong flavor ng product natin na juice. Kaya nga Nung una, nag-aalangan ako na baka masayang lang yung pera ko na gagamitin para sa new flavor na yon. But in the end, mas naging thankful ako na ginastusan ko talaga. Kasi worth it naman. So magkakaroon po ba niya na next project for our next new release of flavors? Not now, Lovina. Palalaguin muna natin ang new flavors sa market. Bago natin sundan ng bago. Noted, sir. Siya nga po pala. May meeting po kay mamayang 1 o'clock with Mr. Toledo para sa collaboration nyo sa next project nyo na gusto niyang ilabas sa nalalapit na Disyembre this year. Ha? Akala ko ba next year niya pa gusto ipalabas ang project na yon? Ba't parang napaga yata? Yun nga rin po yung pinagtataka ko, sir. Baka yun po yung pag-uusapan nyo this afternoon. Siguro nga. O siya. Yung mga bago pang sales report, lagay mo sa table ko. Also, I want to see the other papers para ma-improve yung mga products para tangkilikin ng karamihan. Sige po, sir. Nang makaalis na ang sekretarya na Hector, nagmuni-muni muna siya sa kanyang opisina habang bahagyang pinapaikot ang kanyang swivel chair.
Maya-maya pa, agad na dumating si Lovina. Hawak-hawak lahat ng sales report ng kanilang produkto kada buwan. Sigurado kang wala na naiwan? Opo, sir, sigurado po. Baka kailangan niyo pa po ng daily reports. Ikukuha ko po kayo ng copy. No need. Ito lang ang gusto ko makita ngayon. Sige po. How about the reports galing sa production team? Meron ba? Meron, sir. Humihingi nga po sila ng budget para sa pag-aangkat ng fresh blueberries and strawberries. Pati na rin po sa ibang ingredients na kailangan ng production team. Kinakailangan na po nila ng pondo dahil marami daw po ang stores na kailangan supplyan. Hindi nga nagkamali ibang partners natin sa products natin. Naging patok na ang mga ito sa tao, nagkakaubusan pa. Kaya nga po kailangan nating mapalawak ang sakop ng production natin. Lalong-lalo na yung mga chips natin na talagang dinudumog hanggang ngayon. Laging out of stock sa malalaking supermarket, sir. You're right. So okay lang ba na magtayo ng sariling stall for chips and juices? Pwede naman, sir, pero opinion ko lang po Mas okay na magtayo tayo ng sariling building sa mga malalayong lugar na hindi makapunta sa kani-kanilang mga bayan dahil malayo nga. Pwede rin po kayong humanap dun mismo ng magiging employees nyo. That's a good idea. Thanks, Lovina. No worries. Sige, sir, mauna na po ako. Ipatawag nyo na lang po ako pag may kailangan kayo sa akin. Mauna na po ako Huwag niyo pong kalilimutan yung oras at location ng meeting niyo mamaya. Okay. I won't forget about it. Madalas po kasi nakakalimutan niyo lahat ng appointments niyo, sir, kaya kailangan ko po kayong i-remind. May mga pagkakataon talaga na marami akong iniisip ng mga bagay-bagay. Lumipas ang maraming araw, naging ganun ang sirkulasyon ng buhay ni Hector. Ito namang si Selena. Nagpasa ng papeles para sa kanyang maternity leave sa trabaho. Nang malaman niyang buntis siya, makalipas ang 2 buwan. Ngayon narito siya sa kanyang condo unit at nagpapahinga. Hanggang sa naisipan niyang tawagan ng kaibigan na si Alex. Alex, nasan ka ngayon? Bungad na tanong niya sa kabilang linya. Agad namang sumagot si Alex sa kanya. Oh, ba't napatawag ka? May kailangan ka ba? May kailangan akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Ano ba yon? Parang sobra importante naman yata niyan. Bigla tuloy akong kinabahan. Patungkol saan ba yan? Huwag kang magugulat Ano ba kasi yan? May bala ka bang bigyan ako ng sakit sa puso? Mas kinakabahan ako habang pinapatagal mo Buntis ako, Alex. Ano? Buntis nga ako. Totoo ba? Alam ba nila tita to? Wala pa silang nalalaman patungkol sa pinagbubuntis ko. Tsaka ayokong alalahanin muna nila ako. Paano yung work mo? Inaasikaso ko na. Nagpasa na ako ng proof na buntis ako. Ayun, maternity leave ang bagsak ko ngayon. At sino namang maswerteng lalaki ang ama ng dinadala mo? Wala naman magiging pakialam yun sa dinadala ko. Tsaka hindi niya kailangan malaman na magkakaanak kami. What? Why? Ba't di mo ipapaalam? Kailangan niyang malaman na may magiging anak na kayo. Ayokong sabihin Sigurado akong hindi rin siya maniniwala. Tsaka hindi niya rin matatanggap na magkakaroon kami ng anak. Teka nga. Are you really sure you can handle this? Kamusta ang baby? After na ilang check-up ko, napag-alaman kong kambal yung magiging anak ko. Kambal ang dinadala mo? Oo. Kaya pala after ilang buwan, sa ako napansin na ang bilis lumaki ng tiyan ko. Lagi na lang ako nagduduwal. Hindi rin lagi maganda yung mood ko. Back then na nasa trabaho pa ako naapektuhan talaga yung work ko. Yun pala, may laman na yung sinapupunan ko. Doon ako nagtaka at nagpa-check up. Gaga ka? Sino niya tutulong sa'yo hanggang mga anak? Anong ginagawa mo bilang kaibigan ko kung di mo ako tutulungan? Ay, ang gara mo naman, be. Ano yun? Kinaibigan mo lang ako para maging katulong? At sinali mo pa ako sa problema ng buhay mo. Ano pa taging kaibigan kita kung di kita magiging katuwang sa lahat ng problema ko, di ba? Galing-galing mo talaga. O ano na magiging plano mo niyan? Nasa kondo ako ngayon. Dito ako titira.
hanggang sa mga anak ako. For sure, dito na rin lalaki yung mga bata. Ayaw mo bang kumuha ng babysitter? Naku, wala akong tiwala sa mga babysitter. Kaya samahan mo ako dito sa kondo. Saka na. Kapag 6 na buwan na yan tiyan mo. Sa ngayon, kaya mo pa naman, di ba? Ang tagal pa nun eh. Hindi mo man lang ba ako kakamustahin o dadalawin? Atat ka masyado. Try ko bukas. Baka sakali makapunta ako dyan. Wala naman ako masyadong ginagawa dito sa office. At saka titignan ko pa schedule ko bukas Kung marami akong time at walang gaano meetings, sasaglit ako dyan sa kondo mo. Dyan muna ako tatambay. Matagal-tagal na rin mula na huling punta ko dyan. Laging istasyon kasi ako dumidiretso kasi doon naman ang trabaho mo. Madalas di ka pa available kasi may kaso kang nire-resolba. Ngayon, binigyan ka na ng maraming panahon para makasama mo ko. Okay ka pa naman mag-commute, di ba? Gaga, buntis nga ako. Madalas hindi okay pakiramdam ko. Tsaka, minsan tinatamad na rin ako. Di na ako lumalabas. Kaya kung gusto kong kumain, mag-order na lang ako. Ang hirap naman ng ganito. Pero wala akong choice kasi nasa ganitong sitwasyon na ako. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam na rin ang kaibigan ni Selena. At pinatay na nito ang linya ng tawag. Nang makaalis na ito, matyagang naghintay si Selena sa kwarto ng kanyang kondo. Habang siya'y nanonood ng palabas. Hanggang sa makabalik sa kanyang kondo si Alex, dala-dala ang pinamili nito. Tumagal na ilang buwan na naging ganun ang routine ng dalawa. Hanggang sa umabot ng 6 na buwan. Nahihirapan na siyang kumilos sa mga ganong pagkakataon. Malaki na ang kanyang tiyan, kaya sinasamahan na siya ngayon ni Alex. Laking pasasalamat ni Selena sa kaibigan niya. Makalipas ang 6 na taon, naging matiwasay ang buhay ni Selena, kasama ang anak niyang kambal na babae. Nasanay mga bata kay Alex, na matalik niyang kaibigan, nang dahil na rin siguro sa kasama ito ng kanilang ina sa pag-aasikaso sa mga bata. Ngayon, nasa isang mall ang mag-iina, namimili ng pangangailangan nila sa bahay. Mommy, I want this doll. Sabi ng panganay na kambal na si Sonny. Sige, get whatever you want at ako na magbabayad. Thank you, Mommy. You're always welcome, my dear. Masayang namimili si Selena nang biglang lumapit ang isa niya pang anak na si Winter. Mommy, I want to buy some chocolates. Can I buy? Pero anak, masyadong matamis ang chocolates para sa'yo. Tsaka ang bata mo pa baka masirang ngipin mo. Hindi po. I will eat not much. I just want to taste it. Alam mo anak, di lahat ng gusto mo pwede. Kapag nasobrahan ka sa tsokolate, masisira ang ngipin mo. Tsaka di ba may chocolates pa tayo sa fridge sa bahay? Hindi pa nga nauubos yun eh. Bibili na naman tayo. Ubusin niyo muna yon bago tayo bumili ng bago. Are we clear, Winter? Okay, Mommy. Pero kasi I don't like the chocolate sa fridge. E di share it to other kids. Sa mga classmates mo, bigay mo na lang sa kanila. Ayaw ng mga yaya nila na binibigyan ko sila ng sweets. Minsan nga pinagsasabihan ako na wag ko raw bigyan yung alaga nila. May ibang yaya na nagagalit sa akin. Oh, ba't sila nagagalit sa'yo? May bully kasi nakaklase akong babae, Mommy. Tapos minsan niya akong tinulak nun papuntang putikan. Muntik na ako madapa. Medyo matagal-tagal na din yun. Inaway niya ako. Nung dumating yung yaya niya, bigla siyang umiyak. Tapos ang sabi ng yaya niya, pinaiyak ko daw po yun. Ang bad, Mommy. Ba't di mo sinabi sa akin? Ayaw ko po ng gulo. Kaya di ko na po sinabi. Naaawa si Selena sa nangyari sa kanyang anak. Gustuhin niya mang gumante sa mga umaapi rito. Hindi niya magawa. Nangangamba siya na baka kapag gumawa siya na aksyon, ay siyang ikagalit at ikatampo ng kanyang mga anak. Kaya niyakap niya na lang ito ng mahigpit. Nang bumitaw na sila sa pagkakayakap, nagpatuloy na sila sa pamimili. At nang makapamili na sila, umuwi na sila ng bahay.
Pagkarating nila, tumunog agad ang cellphone ni Selena. Ito ang kanyang kasama sa opisina. Captain, may bago tayong misyon. Pinapatawag ka ni Lieutenant Mascador para sa plano natin. O sige, pupunta ako. Pagkababa ng tawag na yon, dali-daling tinawagan ni Selena si Alex para bantayan ang kanyang mga anak habang siya'y nasa misyon. Wala namang pag-aalinlangang pumunta si Alex sa bahay nila Selena. Nang makarating na si Alex, dali-dali namang pumunta na estasyon ng mga pulis si Selena at sumalubong ang lieutenant. Sumaludo pa sila sa isa't isa. Captain, may kailangan tayo lutusing problema sa isang mansyon na isang mayamang tao. So ano magiging plano natin? Palilibutan po natin ang buong bahay, Captain. Naisip ko na kung okay lang sa inyo, kayo nang papasok sa loob at palihim na magbibigay ng signal sa amin kung kailan kami susugod sa mismong mansyon. Teka, ano ba yung misyon na tinutukoy nyo? Ito po yung bagong case na hinahawakan namin. Actually, kare-report lang nito kahapon. Pero kailangan na po nating aksyonan dahil may buhay ng tao na nakasalalay dito. May binihag ba yung mga suspect? Ang sabi po sa amin, isang may-ari daw po ng kumpanya ang mismong binihag nila. Kasama nito yung 2 pang kasamahan na may-ari ng kumpanya. Marami ba yung mga tao doon? Base sa nakalap namin, marami daw po. At bantay sarado silang lahat sa mismong location. Kaya natin to. Tiwala lang. May papagawa ko sa inyo. Ano po yun? Ikaw ang may responsibilidad sa pagdadala ng gagamiting firearms. Copy, Captain. Nang matapos ang usapang yon, agad siya nagtungo sa iba pang pulis upang kausapin ang mga ito patungkol sa misyon. Nang makausap niya na ang mga ito, agad siyang bumalik sa kanyang bahay at inihanda ang kanyang sarili. Hinihintay na lamang na dumilim ng buong grupo bago sila umalis sa estasyon. Hindi nila pinatunog o pinailaw ang kanilang sasakyan para hindi sila matunugan ng mga target. Pagkarating nila sa isang lumang gusali, bumungad sa kanilang tahimik na lugar. Bumaba sila ng kani-kanilang sasakyang pangpulis at maingat nilang pinalibutan ang buong lugar. Si Selena, dahan-dahang pumasok. Isa-isa niyang pinabagsak ng palihim ang lahat ng mga nadadaanan niyang mga tauhan ng mastermind. Patuloy lang sa pasikretong pag-atake si Selena. Hanggang sa makarating siya sa tapat ng nag-iisang bakanting kwarto na nasa kalagitnaan ng mismong gusali. Dito na siya nagbigay ng palatandaan sa mga kasama na pwede nang sumugod ang mga ito. Nang makarating ang kanyang mga kasama, siya naman nang lumipat ng pwesto. Inabangan niya ang iba pang kasamahan ng mga sospek. Lumabas na kayo dyan kung ayaw niyo magaya pa sa iba niyong kasamahan. Sigaw ni Selena, pero nagmamatigas sa mga sospek. Bakit? Sino ba kayo para utusan kami? Umalis na kayo dito kung ayaw niyong pasabugin namin ang buong building na to. Hindi kami nandito para makapagtalo sa inyo. Gusto lang namin makapagkasundo. May bihag nga rin kami dito, oh. Pagsisinungaling niya, napakunot ang noon ng lieutenant na kasama nila. Kinindatan lang ito ni Selena, saka ngumisi. Tanda ito na patibong lamang ni Selena ang lahat para makuha ang loob ng mga sospek. At paano naman kami nakakasigurong totoo ang sinasabi mo? Pwede mo naman papasukin dito ang 2 bihag. Mayaman din ba yan? Oo, sobrang yaman ito. Sino ba ang amo niyo? Ako kasi, isang makapangyarihang tao ang may hawak sa akin. Nalaman ko ang lokasyon niyo at gusto ko sana makipagkasundo sa inyo, pwede ba? Oh, basta sama na yung nabihag mo. Babae ba yan tulad mo? Mas okay pa sana kung kasama ka na eh. Anang sospek sabay hagalpak nito ng tawa. Mas lalong nainis si Selena. Ba't kasali ako? May bihag na nga oh. Di pa ba sapat na may dala ko para sa inyo? At kinakailangan niyo pa ako idamay dito? Hindi na siya nakapagtimpi. Napuno ng putukan ng baril ang buong silid na yon. Hanggang sa natalo nila ang mga sospek. Nanlaban ng mga ito kaya wala silang choice, kundi patayin na ang karamihan. Nagulat na lamang si Selena nang biglang magsalita ang lalaking kinakalasan niya ng tali. Ikaw? Totoo bang ikaw yan?
Doon nagtama ang kanilang mga mata. Napakurap na lamang si Selena at di na lang pinansin ng lalaki. Iuuwi na po namin kayo. Pakisabi na lang po sa isang kasamahan kong pulis yung lokasyon ng bahay nyo nang maihatid namin kayo. Walang ano-ano yung ngumiti ang lalaki. Salamat. Salamat sa pagtulong mo. Hindi ko na-expect na ikaw ang tutulong sa akin ngayon. Wala pong anuman. Sige na po, tara na. Baka may mga sumunod pa mga tauhan na suspect dito. Kailangan na po nating umalis sa lugar na to. Di mo ba ako naalala? Hindi mo ba ako namumukhaan? Di mo ba ako kilala? Sir, wala po akong panahon sa mga ganyang bagay. Sumama na lang po kayo sa amin nang maihatid na po namin kayo sa inyo. Saan po ba kayo nakatira? Sasabihin ko po sa mga kasamahan ko at nang maisabay na po kayo para makapagpahinga na rin po kayo. Sana mapatawad mo kung sa nagawa ko sa iyo nung gabing yun. Sir, kung ano man yun, matagal na po yun. Pero mukhang hindi nyo nakalimutan Hindi nga. Narito ka lang pala. Tagal kitang hinanap, Miss Hermosa. Hindi mo ba ako na-miss bilang kaaway? Wow, it's been 6 years simula ng huling usap natin. Naalala mo pa pala? Kala ko hindi na. Ang alin? Yung gabing naging dahilan ng maternity leave ko, yun ba? Maternity leave? Nabuntis ka? Nanlaki ang mga mata ni Selena sa pagkabigla. Nadulas siya at nabigyan ng clue ang lalaki patungkol sa nangyari sa kanya. Napakurap-kurap siya bago sumagot. Wala. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Tara na po, sir. Kailangan niyo na po makauwi sa inyo. Walang emosyon niyang sabi sabay alalay sa lalaki. Sa pagsakay ni Hector sa sasakyan ng mga pulis, walang segundo na hindi nakadikit kay Selena ang kanyang mga titig. Hindi niya lubos sa kalain na isang pulis pa lang matagal niyang pinapahanap na babae dahil sa labis na kuryosidad tungkol sa pagkatao ng dalaga. Hanggang sa magkaroon na talaga ng dahilan para hanapin siya nito. Gusto niya pa sana makausap ang dalaga, pero umalis na ito. Kinabukasan, maagang umalis si Hector sa kanyang bahay para pumunta na istasyon ng mga pulis. Pero hindi lang isang tao ang sadya niya doon. Hindi lang naman mga pulis na tumulong sa kanya kundi si Selena talaga. Tamang oras ang pagdating ni Hector. Kararating lang din ni Selena sa istasyon. Pero nilampasan lang siya nito nang makita siya nito. Selena, please, mag-usap muna tayo. Marami akong kailangan sabihin sa'yo. Pagkuha ni Hector ng atensyon ni Selena. Pero parang hangin lang siya para sa babae. Hanggang sa hindi na talaga nakapagpigil si Hector at perasahan niyang iniharap sa kanya si Selena. Please talk to me. This is about you and your grandfather. And this is not about us. Kaya kailangan kita makausap. Kay Lolo? Anong meron, sir? Matagal nang patay ang lolo ko. Diyan ka nagkakamali, Miss Hermosa. Hindi pa patay ang lolo mo. Buhay na buhay siya. Mapapatunayan ko ito sa'yo kapag sumama ka sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Umalis ka na. Matagal na kitang hinahanap. Yun ang naging misyon ko na binigay ng lolo mo. Nagkasundo kasi kaming dalawa na kapag nahanap kita, tutulungan niya akong palaguin ang negosyo ko. Kaya dali-dali kita nahanap. Kung di pa pala ako nakidnap, hindi kita makikita. At aaminin ko, astig ka sa part na yun, Captain Hermosa. Bolero. Tabi nga dyan, marami pa akong gagawin. Hindi mo ako mapapaniwala sa mga pinagsasabi mo. Totoo nga kasi yung sinasabi ko. Kung gusto mo, tawagin ko pa siya Eh di tawagan mo. Wala ka namang magagawa kapag sinabi kong ayoko talaga, manigas ka dyan. Sige, kung ayaw mo maniwala sa akin, okay lang. Ang mahalaga, nasabi ko sa'yo na buhay pa ang taong gustong-gusto ka na makita. Wala na ang lolo ko. Matagal na siyang namaalam. Ba't pa pinagpipilitan mo yan? Umalis ka na lang dito, sir. Pero akmang aalis na sana si Hector nang pigilan siya ni Selena. Kaya napahinto ang lalaki at muling napaharap sa babae. Sandali. Bakit? May kailangan ka pa bang malaman para paniwalaan ang mga sinasabi ko? Yung hostage taking na nangyari. Sino ang sa tingin mong may kagagawa nun? At nang mahuli namin? Napabuntong hininga si Hector dahil sa tanong ni Selena.
Pero agad din siya sumagot. Sa tingin ko, inakasagutan ko sa recent meeting namin. Masyado kasing mayabang, kaya pinatulan ko. Yan, hindi ka kasi nag-iingat, sir. Anong pangalan ng lalaki nagpadukot sa inyo na mga kasama mo? Si Mr. Rudolph Patricio. Siya ba ang nakasagutan nyo? Yung totoo? Oo, bakit? Yung kilalang negosyante na ubod ng kayabangan? Yung may-ari ng Spike Perfect? Hindi ba't ang current issue nun may sinapak siyang isang employee? Dahil lang sa nalate itong pumasok sa trabaho? You're right, siya nga. Dati nang may report sa kanya dito sa police station namin. Pero ipinagsawalang bahala ng iba kong kasamahan. Wala namang matibay na ebidensya. Kailangan kasi namin ng matinding ebidensya na talagang magdidiin sa kanya na siya yung may sala. Magsasalita pa sana si Hector nang biglang may tumawag kay Selena. Captain, may bagong pasok na report tungkol sa pagdukot sa 3 inosenteng tao. May iwan na muna kita dito Inaasikaso namin na nangyari sa inyo kagabi. Mamaya na tayo mag-usap ulit. Mamaya? As in mamaya? Nangingiting saad na Hector. Oo nga, ang kulit mo naman Sige na, mauna na ako. Saan kita mamaya Sure, saan lugar mo gusto? Mas okay ba kung didiretso tayo sa lolo mo para magkita na kayong dalawa? Let's see. Pero hindi ako pwedeng magtagal, may naghihintay sa akin sa bahay Hindi sabihin mo, hintayin ka na lang nila at pupuntahan mo yung lolo mo. Mga bata yun, sir. Madaling magtampo ang mga yon. Mga kapatid mo ba sila? Mamaya, ipaliliwanag natin. Ipapaalam kita sa kanila. Hindi na kailangan, di ko naman sila kapatid So kaano-ano mo? Pinsan? Pamangkin? Mga anak ko po, sir. Napakurap sa gulat ang lalaki. Mga anak mo? May anak ka na pala? Di ko inaasahang may asawa ka na at anak. Wala ho akong asawa. Pero anak na kambal meron. Anak mo ba sila ng ex mo? Ano meron? Ba't di ko alam? Hindi po, wala po akong ex-boyfriend. Sino ang ama ng mga bata? Gusto mo malaman ng totoo? Anong totoo? Pwede ko ba malaman ko ano yun? Medyo nakakaramdam kasi ako ng kaba. Ang totoo niyan, wala talaga akong balak ipaalam sa'yo to. Dahil alam kong wala ka naman pakialam sa nangyari sa atin nun. Pero sige, pagbibigyan kitang malaman ng katotohanan. Ang mga bata nasa piling ko ngayon, anak natin Mr. Isidro. Mga anak natin? But how? Yan tagal na nung nangyari sa atin Oo, matagal na nga yun. Pero alam mo ba nagbunga yun ng kambal? Kambal? Ibig sabihin, kambal talaga ang anak natin? Kambal na babae, Mr. Isidro. Alam kong wala sa inyo kapag nalaman niyo ang katotohanan. Kaya sige ho, magkita na lang tayo mamaya. Ano akala mo sa akin? At saka anong wala? Mga anak ko na yun Dugot laman ko din yun. Mga anak natin yun. Ano to pagkakait mo sa akin ng mga anak ko? Hindi ko naman sila ipagkakait sa'yo Ang sa akin lang, baka mabigla yung mga bata at baka maging sagaba lang sila sa buhay mo. Alam ko naman mas mahalaga sa'yo ang trabaho at negosyo. Kaya ayoko nang pahirapan ka. Okay na yung alam mo yung tungkol sa mga bata. Tell me more about the kids, please. I want to know them more. Kwentuhan mo ko patungkol sa mga bata. Mamaya na lang, sir. Stop calling me, sir. Instead, call me whatever you want. Basta wag lang, sir. Sige po, kuya. Kuya? Hindi yan. Iba na lang. Palitan mo. Ano ba gusto mo? Hobby. Mas maganda to. Hobby? Ang corny mo naman. Ayaw mo yun? Asawa mo na ako agad. Hindi pa masisira pangalan nating dalawa. Ang sabi mo sa akin kanina, tawagin kita kung anong gusto kong itawag sa'yo. Oh, tinanong mo rin ako kung ano bang gusto ko itawag sa akin. Isinagot ko lang yung naging tanong mo. Alam mo, umuwi ka na lang, sir. Baka hindi ako makapagtimpi at maiuwi kita sa bahay. Para dagdagan ang kambal natin? Alam mo, ikaw ang bastos na nakilala ko. Napakadumi ng utak mo. Nagkaroon pa sila ng bangayan pero naputo lang sinasabi ni Selena nang bigla siyang makaramdam ng paghigpit ng kapit sa kanya ni Hector at mabilis na pagsiil ng halik sa labi niya.
At parang may sariling utak, ang kanyang labi na tumugon sa halik ng lalaki. Hanggang sa napansin na lamang ng dalawa na pinagtitinginan na sila ng ibang tao. Dito naputol ang pag-iisa ng kanilang labi. Sorry, Captain. On duty ka nga pala, pasensya na. Tumikim-tikim si Selena at umaktong parang wala nangyari. I'm sorry too. Nadala lang ako. Aniya at agad tumalikod. Naiiling habang nakangiti si Hector at pinagmamasa ng babae. Lumipas ang mga araw na nagkikita silang dalawa. Palagi na ring bumibisita si Hector sa bahay ng kanyang mag-iina. Masayang-masaya siya ngayon at wala nang mahihiling pa. Napagdesisyonan din kasi ni Selena na ipakilala ang kambal sa mga magulang niya. Bukod pa kay Hector, ipinakilala din niya ang kambal sa kanyang lolo. Habang lumilipas sa mga buwan, nagkaroon din ng nararamdaman ng dalawa sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang puntong nagkaaminan sila. Hiniling ni Hector na kung pwedeng ligawan siya. At pumayag naman siya. Ngayon, kasalukuyang nasa sala sila ng bahay ni Selena. Pinapanood niya ang mga itong masayang naglalaro at nagkukulitan. Samantala, napangiti na lamang si Hector nang magyaya ng merienda si Selena. Lumapit siya sa kinatatayuan ng babae at niyakap niya ito mula likuran. Maalaga talaga ang future asawa ko ah. Sa wakas, may magiging maalaga na akong asawa. Paalala ko lang sa'yo ah. Future asawa mo ako. Hindi caregiver. Oo naman, Boss Captain. Hanggang sa nasanay na sila sa ganong sitwasyon. Tumagal ng 6 na buwan ang panliligaw ni Hector bago sila naging opisyal na magkasintahan. At makalipas ang 3 pang taon, ikinasal din sila. Marami siyang natuklasan sa kanilang pamilya. Hindi lang tungkol sa kanilang lolo na akala niya noong patay na. Meron pa, patungkol naman sa kanyang ina, stepfather at tunay na ama. Pero hindi na mahalaga yon para kay Selena. Ang importante sa kanya ay ang buhay na binubuo kasama ang kanyang pamilya. Si Hector, si Sunny at Winter. Sa pagkakataong ito, wala nang mahihiling si Selena. Hindi niya inakala na ang dating kaaway niya, mapapangasawa pala niya. Marahil totoo nga yung the more you hate, the more you love. At hindi naman itatanggi ni Selena. Dahil talagang, bukod sa dumating sa puntong bumait talaga si Hector sa kanya, talagang ipinakita nito lahat ng effort para patunayan ang pagmamahal ni Hector sa isang babaeng katulad niya, na ina ng kanyang mga anak na naging asawa niya kalaunan. The end.